kasabi, welcome to my channel. Ako po ang inyong lingkod, Kuya JDL. At gaya po ng nasabi ko, ang mga i-content natin ngayon ay about po yung sa aming bakasyon ni Mrs. JDL sa Turks and Caicos. So, ang Turks and Caicos po ay bansa siya, pero siya po ay nasasakupan pa rin or under the ruling pa rin ng British o ng United Kingdom, no? Pero ang currency sa kanya ay dollar o US dollars, at ang kanilang yung linya nila sa trapiko right hand, no, sa kabilang side sila. So ang ikukwento ko sa inyo yung day 1 natin, no. So bago tayo magkwentuhan, sana po kung hindi pa kayo nakaka-subscribe sa ating channel, sana po matulungan niyo po yung channel ko. Diyos ko Lord, magsasampung taon na to. Kung ikaw ay nanonood nito o sumusubaybay nito at hindi ka pa nakaka-subscribe, sana naman po makasubscribe ka para naman matulungan nyo yung channel ko, ano. So, bakit ba Aruba? Bakit ba Turks and Caicos, no? Kasi, sinasabi ko dati sa mga live stream ko, dapat kapag yung bakasyon nyo, systematic yung ginagamit, no? Yung suggestion ko sa inyo. So, March or April, tapos isang summer, tapos isang fall. Kasi pag Christmas, mas masaya, nandito ka na at mas mahal kasi mag-travel ng Pasko. Pero kung kaya naman, mag-travel kayo ng Pasko, no? So, tama na yan. Umpisahan na natin. Day 1, ano ba ang ginawa namin? So, ang biyahe from Turks and Caicos mula Canada ay sa Toronto, no? Ay umaabot ng 4 na oras na mahigit. Mga 4.5 hours kung direct flight. So, ang ginamit namin, WestJet. Maganda naman ang biyahe, maayos naman. Dahil ang kinukuha naming ticket mura, wala siyang pagkain, no? Complimentary snacks lang. So, okay lang yun. So, pagdating namin sa airport, so nagulat ako kasi para siyang sa Palawan, no? Nung 2010 nang pumunta ako ng Puerto Princesa, parang ganun lang yung airport, maliit lang kasi talagang islands lang siya, no? At dahil nga wala silang public transport at mahal ang taxi, dapat ay gumagamit kayo ng tinatawag na or kumuha kayo ng tawag dito, may tawag dun rent-a-car. At naswertehan naman namin dahil ang rent-a-car na nakuha namin ay pag-aari ng Canadian. Support local, no, Canadian outside Canada. So yan yung tinatawag na si Scooter Bob. At nakakatuwa naman dahil maayos naman. So ito yung experience namin kay Scooter Bob sa unang araw. Okay? Tingin ka. Ito eh. Ayan. Ha? Tapos tanggalin na lang natin. Pagpasok ko. Okay, lagay ko muna sa likod yung ating tuba, ha? Ayan, nagda-drive on the right hand and we're on the opposite side of the road. Weird ang De feeling. Leon. First time. Okay, in 850 meters. Pwede na ako magmaneho sa We will take the first. Kamusta naman? Sandali lang, nagko-concentrate ako. Okay, focus. Tanggalin mo na para tanggalin mo na yung pangalan ko dyan para pag nagkamali. Focus. Oops. It's so weird. Labangan natin. 400 meters. Teka lang. Sasanay din ako. Oh, welcome to Turks and Caicos! Yes, we're driving on the opposite side of the road for the first time. Pasubo ako. Lala, kaba. Meters. At the roundabout, take the first exit. What do you mean first exit? Sige. Downtown Liber. So, first exit is dito? Sa first kaliwa lang? Okay. Okay. Ayan na naman yung ano ko. Wiper po ang ginagamit. Okay, ang nasa right of way, nasa loob. Oo. Check, baby. Dito pala ako tumitingin dapat sa kanan. Yes. Dito yung first exit This one. Yes, stay on the left. Si Baber ha, si number 10 pa. Dito tayo kay Scooter Bob's Rental. Dito kami nagrent
Okay, magpipirma lang kami papeles. Nasa iyo yung ano mo, Ano? driver's license mo. Doon sinenso naman sa kanya lahat. Pero lang. Baka hingin eh. Sila ko lang. Signature of Grace Bay Suites? Yes. Yes. Ah, Signature, initials, and signature ulit. Okay, signature, initials, then signatures. Okay. Thank you. Salamat. Sa kayo sa ano? Sa Ontario. Toronto. Toronto. Canadian. Let's go to Bob's. Let's see how Hi. How are you doing? Good? Yeah. lives in Muskoka. Muskoka. Huntsville? Or Bracebridge? Grace. So sa Thursday? 23rd. Yes. Ilan po kayo? Dalawa. Kaming dalawa. Balik na lang dito. I-drop namin kasi sir. At ayun na nga, pagkatapos naming makuha at nakita nyo naman, nagmaneho na ako, right-hand drive, na iraos naman, nagpunta kami sa hotel. Grace Bay Suites ang aming hotel. Hindi siya, hindi siya ganun 5-star hotel, no? Pero mamimili ka pa ba? Napakalapit dun sa beach nito at sa downtown nila, kumbaga sa tourist strip nila. So, malinis, maayos yung mga staff, may swimming pool sa gitna, no? Merong mga amenities kagaya ng microwave, refrigerator, at maluwang yung washroom, may TV, no? Meron kang terrace, no? So, yun yung isa sa mga kinakatuwa ko. Ito yung mga clips namin sa hotel. Okay, ito na yung kwarto namin. Okay, nakaraos din kami dun sa ano. Nakalaos din kami dun sa ano namin. Sa aming driving. Okay. How's my driving? Not bad. Not bad. At syempre, bago kami maglublob, no, sa dagat ni Mrs. JDL, kumain muna kami, no? Unang pagkain namin sa Turks and Caicos ay malapit dun sa aming no, sa aming hotel sa tapat kay Danny Boys. Ang corny ng joke ko. O panoorin nyo yung mga order namin kay Danny Boys. So dito kami sa Danny Boys, sa tabi lang, kasi kailangan muna mabilis kasi mainit mag-ikot-ikot no? Ayun yung Regent Village doon pa tayo ikot. Pero para Makapag-beach na. Makapagpabad na. Yes, tinan nyo, namumutla na ako. Cheers, cheers. Alright. Yep. Ano mag-ayos mo? Fish and chips. Wings. Thank you. Yeah, man. Tabasco shit. Lagyan ko na ha. Ay, ito ko pa pala bibili natin doon. Tubig. Okay, si Danny Boys ay bukas araw-araw. Meron siya mga pakulo every night, iba't iba. Masarap yung chicken wings na in-order namin, by the way. Tapos, yung fish and chips, local yung fish na ginamit. No, kung kayo pamilyar sa mga taga-Bahrain yung tinatawag na isdang hamur, no, hindi ko alam kung anong klaseng isda yung kinain ko. Pero no, masarap. Para siyang karne ng hamur, no? Ng fillet. Okay? So may mga pakulo si Danny Boys, may karaoke night, kung ano-ano pa. Tapos pero doon namin napapanood minsan yung mga laro ng Blue Jays, ng Game 1 ng Toronto Raptors versus Cleveland sa kasabayang palad natalo sa Game 1, no? Pero okay lang 'yun. Hindi ka naman nandoon para manood, no? Pero nandoon ka lang para kumain at i-enjoy mo yung lugar. Okay? Pagkatapos nun, mga abe, eto na. Naglub-lub na kami at ito yung mga clips namin doon sa beach. Oh, ingat ka dyan. Rampa yan. Rampa. Okay, ready na kami. Rumampa. Mahal kong Maynila. O, Lito Atienza na naman ako. Pagtawanan niyo na naman ako. Yes. Ready na kaming pumunta sa aming beach. Ayan, kasi Maputi pa ako eh. masyado kaming maputi.
Pero parang kahit di ka pumunta sa beach, napakainit. Alam mo, 6 na buwan na kaming hindi naaarawan. As in, first time, kasi sobrang tagal nung winter, nagkaroon ako ng mga kati-kati. Pag malamig, pag mainit, nawawala yung kati. Pag malamig, nangangatemote. Ngayon nawala kasi nainitan. Well, what can you do? Choice yung look to the left, right. Everybody look to the right, Everybody look to the left. kaya si ano? May step, ha? Step. Okay, wait. Let me just take a picture of it. Oh, nice. Ooh. Tubig. Ah, yes. Ayun, Grace Oh, Bay. yan. Saan kaya yung ating... Ito, exclusive guest for Grace Bay Suites. So, here. Saan tayo dito ata? Anywhere you want. Oo. Anywhere you want. Okay. Yeah, we can do this. Okay. Ang goal ko ngayon, dapat unang araw ko pa lang sa beach. Ah. Medyo nangingitim lang ako. Okay. Kasi namumutla talaga ako. Ayan. Namumutla eh. Sarap. Mas gusto ko tubig eh. Aha. Hindi masyadong malamig eh. I know. Oo, Kalalay. tamtaman lang. Mhm. O kahit umahong ka o kahit umangin. Wala Yeah. eh. Hindi maano, no? Hindi malamig, Kaya no? Hindi siya nanghihiwa. Tsaka Yeah. hindi mahangin. Mhm. Sa Aruba mahangin. Mhm. Habulin mo muna ako. Mahangin dun eh. Sa unang araw, sinubukan ko rin magpalipad ng drone, yung aking DJI Neo. Medyo takot pa ako. Hindi ko kasi pinapractice masyadong magpalipad ng drones, kaya nangangapa pa ako. Pero kahit pa paano naman, meron tayong nakuwang clips, no? Eto yun. Okay, yun. Okay, tapos mga abe, nagsawa na nga kami na maligo, no, sa dagat kasi hapon na rin yon. So, umahon na kami. Zuri muna kami. Okay. Kamusta ang unang luglob? Lata ka na. Tagal ko sa tubig eh. Oo. Ano na eh, hapon na eh. Nagpalipad kami ng drone ni Lee. Ano ba? Sorry. Hinahangin yung drone ko. Mataas yung hangin. Malilit lang kasi yung drone ko. Yeah. Oo. Yun lang naman ang allowed kasi rin eh. Oo, kasi pag malaki hindi pwede. Maano, tinan nyo, oh. Ano to, residential to eh. Mhm. Oo, kaya yan. Oh, ito na yung para ngayong araw na to. Una. Nakakapagod din pala mag-beach. Oo. Nakakapagod kasi dahil yung alon. Aha. So Okay. ngayon, we're gonna go get some groceries. At number 1 kasi na hinahanap namin pagka nasa ibang lugar kami, grocery, no? Hindi para mag-grocery kami. Dahil kailangan namin yung mga essentials namin, no? Halimbawa, tubig, no? Kapag lagi kang bumibili ng tubig sa labas, mahal, no? Kailangan din namin bumili ng wine, no? Siyempre, kailangan mong mag-wine doon. Hindi naman siya full service hotel, no? At siyempre, buti na lang malapit. Although may sasakyan kami, mas maganda pa rin yung nakuha namin malapit sa sa hotel namin, yung Graceway Gourmet Market, no? Doon nag-grocery karamihan ng mga turista, pati na rin ng mga lokal. Pero paalala lang mga abe ha, medyo may kamahalan ang presyo doon. Kaya ang maipapayo ko sa inyo mga abe,
kung kayo ay pupunta ng Turks and Caicos at dalawa na may bagahe ninyo, pwede na, suggestion ko sa inyo, magdala kayo ng mga essentials na chichirayan nyo, no? Sa isang bagahe dahil may kamahalan. Yung mga nabibili nyo doon mura sa Toronto, medyo mas mahal doon. Kaya pala, doon sa Canada, bago kami umalis sa Toronto, Pearson, yung mga utaw doon, yung mga tao, nakikita ko, bumibili na sila unti-unti ng mga alak nila. Kasi medyo may kamahalan nga talaga dito sa Turks and Caicos. Pero, nandyan na yan, you learn from your mistake and for your experience, no? Kaya ngayon, sinishare ko na sa inyo yan para kayo po ay kung nagpaplano, yun ang gawin ninyo. No? Hindi naman advisable na kumain araw-araw sa labas dahil masusunog ang budget ninyo mga abe. But anyway, ito yung experience namin doon sa grocery shop. Ano gusto mo unahin? Ano gusto mo unahin? Tubig. Tubig? Kahit maliit lang? Isa lang muna. No, ito. 18. Oh, yeah. Ngayon, alam mo na kung bakit sila pinili ng ano. Ito. Okay. Sana naman makatarungan niya. Ito, makatarungan yan. Ayan, ito 18 mo. Oo. Parang ganun lang sa Oo, atin. oo. California, Pwede na yan. $25. Ito, 13. 13 yan? Oo, ayan o. Oh, yeah. Hindi naman sama. Kung bibili pa akong beer din eh. Pinyo Grigio yan. Bili kong saging, ha? Ayan, 13. Bibili kong saging. Wala pa. Pepper jack. Bahala ka na. May pressure rin ba sa atin? Oo. Oo. Ito baka hindi natin maubos eh. Ito kaya. Malaki. Ito marami. Ito eh. Ito lang. Yung cold cuts. Okay, mga ami, so natapos na yung mag-grocery kami, bumili kami ng mga essentials na mga kakainin din namin ng gabi kasi syempre kung magutom ka, may ref naman, may microwave naman, so microwavable. Tapos sa umaga, bumili na rin kami ng tinapay para sa next day. Hindi na kami maghahanap ng pagbe-breakfastan dahil syempre kung sanay kang gumising ng maaga, hindi mo alam sa lugar kung gaano gumigising yung mga tao doon, no? Baka sarado pa yung mga shop or yung mga bakery. So, okay na yon. Meron na kami, no? Covered na yon kasi may lakad pa kami sa early in the morning. Ngayon, pagkatapos namin na mag-shopping, gala na naman kami. So, tinignan namin yung Provinciales sa gabi. Hindi naman ganun kalaki, no? Pero kumain kami doon sa Turks and Berries. Pagkatapos doon, lakad-lakad din. So, ito yung buong pangyayari. Kasi yung ano
I don't want anything on it. Just maybe okay, maybe the Just the so- berry. Berries, yeah. Berries. Yeah, each. Oh, okay. Yun pala. Hmm. Yeah, mas gusto ko yung prutas sa prutas eh. Yeah. Kasi masarap Okay, sa I think dito that's- kumain ng prutas. That's more. Yeah. Right, okay? Thank you. Ayan. Oo, kasi gusto ko lang na. Nagpipicturean pa ka? Mas reasonable siya. Di ba? Hmm? Sa upuan tayo? Dito. Hupon, ay kahit saan. Doon na lang, dito na lang. Okay. Alam mo yung picture. Sa mga ano. Mas gusto ko yung prutas sa prutas eh. Di ba? Yes. Oh, dahan-dahan. Kala ko nung una. Ano ilalagay ko dito? Tsokolate? Hindi bagay. Sago, hindi rin bagay. Mani, hindi rin bagay. Prutas, ano? Sarap naman. Okay, so tapos na tayo tumambay dun sa Yucatan. Sa frozen yogurt. Yucatan, dito naman tayo. Ay! Bikini mo. Ayun pa pala yan eh. Ayan. Oh, nice picture. Oh, nice. So hanggang 6 lang pala sila kapag Monday to Saturday. Muranuhan. Parang sa Murano. Oh. Muranuhan. Everyday 9 to 5 p.m. Ay, restaurant pala yan. Pwede ba makakidaan tayo? O, doon tayo dumaan. Alala. Baka mapaupo tayo hindi oras eh. Ano to? Sushi bar. Sushihan. Sushi Bari. Wala na, bahayan na ito eh. Salt Meals. The salt meals. The Salt Meals. National Health. Ito, ano rin to? Hotel din to, Chuck. Halika, dito tayo. Ano natin? National Health. Ito salt meal. Bukas, siguro bukas, ano to? Puno. Kaso lang sa tanghali, ang hirap maglakad. Oo, linggo bukas, tahimik ito. Kaya nga nasa beach lang tayo maghapon bukas. Okay? So, ilang beach ang gusto mong puntahan? Hindi, So, marami na. Dalawa. Sige, punta tayo sa, ayan yung Shea Cafe, dyan tayo. Ano yung Shea Cafe? Yung cafe, Aha. yung pang umaga. Aha, pwede tayo dyan. So, saan yan? Dyan, Dyan lang. yan? Oh, ayan eh. O, sign lang niya yan. Tingnan nga natin. Dito sa kabila. Dito sa... Pasok ako dyan. Tawid tayo. Ayun, Shea Cafe. Ayun o. Ayan pala. O, yan. Ayan. Susunod kakain sa Libis. Pag-agahan tayo dyan. Oo, sa Shea Cafe. Sikat ba yan? Yeah. Oh, maganda tong plasang ito. La Villa. Oh, Caribbean Element. Subinarian. Beach Hand. Ayan o. Oh. Oh, nice. Oh, tinan mo, tinan mo. So, Oo nga, no? Baka Monday night or something. oh, so ganda. Tingnan natin dito. Ha? Pipicturean natin, ha? Picturean natin. Okay mga ame, maraming salamat po sa pagsama sa amin sa day 1 ng aming aming bakasyon sa Turks and Caicos. Ready tayo sa day 2, no? Actually, kailan ba kami nagpunta doon? Sabado, Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules. Sabado, Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes. 5 araw, no? Nung Huwebes, umalis na kami. So, hindi ko alam kung meron pa akong mga vlogs doon sa Huwebes, pero importante yung day 1 at masusundan yan. So, abangan nyo po yung susunod na ating vlog regarding pa rin sa Turks and Caicos. So, uli po, kukulitin ko kayo mga abe, no? Kung di ka pa nakaka-subscribe, subscribe ka na. At kung may kakilala ka na pupunta ng Turks and Caicos, so, baka may maitulong itong vlog na to, i-share mo na rin mga abe, no? Salamat po.
Best regards, Kuya JDL. Bye-bye!